Take me out to California. Take me out to California. I feel the day is coming to an end, and my eyes are drawn to southern skies. And all the while I was trying to pretend the promised land was there beyond the great divide. But I'll be coming home soon. Yeah, I'll be coming home soon. Hello, good morning guys! Kumusta kayong lahat? Hari here ng Pinoy Nomads. Ako po ay isang nurse na kasalukuyan pong nakatira at nagtatrabaho dito sa California. So, isang linggo na halos or higit isang linggo nang nakalipas, may tiningnan kaming off-the-grid property ni Mrs. Nakita lang namin siya sa Zillows. And in today's video guys, ay bibigyan namin kayo ng update about dun sa property. So, napaganda po yung property. Outskirts of town siya, mga 30 plus minutes from Chico dito sa California na tinitirahan namin. And then napakaganda niya, no? Nandun siya sa bundok, mga 2000 to 2005 yung elevation niya. Ang ganda ng location niya, overlooking yung bundok, tapos mayroon siyang 2 beds, 2 baths na manufactured home. So saktong-sakto sa amin, mayroon siyang 15 acres na lupa. Nasa ano lang siya, $145,000, no? Wala na sana kaming planong bumili ng property. May isang video po pala kami, by the way, na nagsumubok lang kami for the first time na maghanap ng mga single detached home dito sa community namin. So mayroong bagong dinidevelop na community. So yung kaibigan ko, si Nats, doon din sila nakatira. Trinay naming maghanap-hanap doon kasi may mga bago pang binibuild na mga bahay. So, pero almost $600,000 guys, yung 4 beds, 2.5 baths na bahay. Kaya sabi ko, ang plano namin ay hindi na kami bibili ng bahay talaga na ganun kamahal, or hindi na talaga kami bibili. So, forever renter na lang kami kung ganun kamahal yung mga bahay. Kasi, 6 figures yung income mo, pero kung ganun naman kamahal, parang hindi sa practical, lalong-lalo na in today's economy, in today's housing market, which is very inflated yung mga prices ng house. Mataas ang cost ng insurance, lalo na dito sa California. Kasi din kami, fire prone. Yung cost ng taxes, pati yung mga everyday groceries mo, utilities, yung bills, sobrang mahal. Kung bibili pa kami ng 4 beds, 2 baths, or 3 beds, 2 baths na bahay, hindi na siya practical. Lalong-lalo na sa stage ng buhay namin ngayon. May 2 kaming anak. Yung isang anak namin nag-asawa na. Yung pangalawang anak namin, he's 21 years old, magto-22 na ngayon taon. So malamang in few years mag-aasawa na rin siya at magiging empty nester na kami ni Mrs. So kung bibili pa kami ng expensive na bahay, ay hindi na siya practical para sa amin. So pero trinay lang namin mag-house hunting kasi para makita lang din namin paano yung mag-house hunting ganyan, no? So which we learned a lot, no, from that experience. Sa mga bagong dating dito at sa mga nagre-renta pa din at nagpaplano kayong bumili ng bahay, wag lang kayong mag-browse sa Zillows o house.com ganyan. Pumunta din kayo, no, mag-house hunting din kayo. Libre lang naman, minsan may mga pagkain pa yata silang binibigay, may mga freebies para pumunta ka sa open house nila. Tapos makaka-gain ka ng maraming experience, no, yung mortgage process, house buying process. Pero mag-research kayo at saka dapat learn to say no, no, kasi yung ibang mga salesperson ng bahay, masyado silang persuasive, no? Hindi ka nila tatantanan hanggat hindi ka nila nabibentahan ng bahay. Pero hindi naman lahat ng mga salesperson ay gano'n, no? Yung mga realtors. Yung iba naman ay bibigyan ka nila ng time na mag-isip. Pero hindi lahat gano'n. Kaya dapat firm ka na hindi ka madadala sa mga sales pitch nila. Nung nakita nga namin na sobrang hindi affordable, hindi practical na bumili ng single detached house dito sa bayan, so nagtingin, browse kami sa Zillows, and then may nakita kaming off-the-grid property. Yun nga, yung 145,000, 15 acres. Meron siyang 2 beds, 2 baths na mobile home. Tapos meron siyang 4-car garage, may carport, tapos may mga sheds pa siya. So very perfect sa iniisip naming retirement place, no? Ang plano namin sana guys ay mag-van life dito for 6 months.
pag nandito kami sa States, and then mag-retire kami sa Pilipinas ultimately, no? So kasi may property din naman kami nung maliit. So simple living ba? Kung halimbawa ay wala kang ganung kalaking pera, magre-retire ka early, mas maganda, mas lesser yung cost. At saka usually pagka dalaw na lang siguro kami ni Mrs., less na yung cost namin. Magastos din kasi magpalaki ng mga anak. Iba yung expenses ng kayo lang dalawa mag-asawa at saka iba rin yung expenses pag may mga anak kayo. So nakita namin tong 145,000. So pinuntahan namin. At kung hindi nyo pa napapanood yung video na yun guys, ay panoorin nyo. No? Sobrang na-excite kami doon. And sobrang ganda ng lugar. Sobrang ganda ng view. Simple, tapos medyo outskirts of town. So yun nga lang, dahil outskirts of town siya, medyo syempre, hindi mo alam yung safety and security mo doon. Pero mas safer para sa akin yung mga ganong lugar kaysa dito actually sa bayan. Pero dito naman sa amin hindi ganon ka problema yun, no? May problem sa drugs, may problem sa mga gangs. Tapos maraming mga problem dito, homelessness. Pero not necessarily dito sa amin sa Chico, no? Relatively safe naman dito. So doon kasi sa outskirts of town, syempre bago ka makatawag ng 911, makatawag ng tutulong sa'yo, syempre malayo. So yun din yung mga considerations. So in short, ang update ngayon guys, doon sa property na yon ay hindi namin nakuha. So sayang kasi may nauna na, no? Doon tatawagin na namin yung yung realtor na nag-list nung property na yon. By the way, foreclosure pala siya ng bank. Kaya ganun siya kamura, 145,000. Bago pa yung mobile home, tapos awan ko kung ano nangyari sa may-ari, siguro hindi niya na nabayaran. Hindi ko alam kung namatay na, nagkasakit or something ganyan. So hindi niya nabayaran, na-foreclose ng bank. So ang may-ari na ngayon ay yung bangko. So kaya sa ganun kamura, kasi yung bangko, hindi naman nila pwedeng ilagay lang ng matagal sa market yan or nakatenga lang nang hindi kumikita. Yung bangko kailangan ma-dispose nila yan, no? Kailangan nila ng pera. Kaya mababa lang yung benta nila. Pero sa research ko, mahirap ding ka-transaction yung bank, no? Kasi usually, as is yung pagbebenta. For example, may problem sa property, for example, sa well, sa septic tank, ganyan, sa power, or may problema yung bahay, may mga leak, may mga roofing issues, plumbing, electrical. So, hindi nila i-fix yun. Unlike pagka tao yung ka-transaction mo na homeowner, pagka may mga gusto kang ipagawa, paayos, gagawin nila. Usually, pag foreclosure, bangko yung katransaction mo, so hindi na nila ayusin yung may mga problem. Blessing in disguise din na hindi namin nakuha. Although, nalungkot kami nung una kasi gusto namin talaga yung property. Pero, inisip lang namin ni Mrs. na baka may problema yung property na yon. Kaya, yun, una nang hinayang kami kasi ang ganda talaga. Mayroon kang private road going up. Tapos, nasa vantage point ka talaga, no? Nasa elevated na lugar ka. So, hindi ka babahain. Tapos, dyan lang sa harapan yung kalsada, yung Highway 70 dito sa Northern California. May easy access ka din, no? So yun nga lang, isang road lang. Pag nagkasunog, yun yung problema. Uso din yung wildfire dito, isa pa yun, no? So blessing in disguise na hindi namin nakuha. Siguro talagang si God ay piniprevent kami sa mga possible na mga problema in the future. Kape tayo by the way, guys. So yeah, blessing in disguise kasi ganito na lang yung attitude namin ngayon ni Mrs. Pag hindi talaga namin nakukuha, we praise God for that. No? Ibig sabihin, hindi para sa amin. Kung halimbawa, sa sasakyan or bahay or trabaho, ganyan. For example, nag-apply ako last year sa Bay Area ng work. So, hindi nag-push through yun. No? Although, mag-i-start na sana ako doon. Hindi ako tumuloy. So, nang hinayang ako kasi halos $200,000 per year ko doon sana, unlike dito na $50,000 less yung kikitain. Kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo, di ba? So, ganun din yung naging attitude namin dito. Pero ang malaking natutunan namin dito, guys, na hindi namin nakuha yung bahay, ay pwede nga pala kaming humanap ng mga murang property pa. So kasi dati parang sabi ko hopeless na tayo magkaroon ng property dito.
Lalo-lalo na dito sa bayan, sa city ng Chico kasi sobrang inflated nga ng mga ng mga properties. So ngayon, outskirts of town pala, mga 20-30 minutes drive, makakuha ka ng ng mga mura pang property. Yung off the grid property na yon na tiningnan namin ay isa yun sa nagting, parang nagkaroon ng light bulb sa isip ko na pwede nga pala kaming kahit mag-drive ka 20-30 minutes, at least makakuha ka ng murang property na mas malaki pa yung land. No? For example, nun, 15 acres, di ba? So marami kang pwedeng magawa nun, lalo na pagka nag-retire na ako in the future. Pwede ako maglagay ng baka, sheep, ng mga manok, rabbit, ganyan. Anything na pwedeng maging self-sustainable ka nun. Magtanim ka ng mga gulay, prutas, ganyan. Orchard, for example, meron kang 1 acre na orchard, 1 acre para sa wood, para pang gatong mo, 'di ba? Hindi ka na bibili ng gasol or limited na yung bili mo ng gas. So kakat mo lang yung firewood. Mayroon kang wood stove, 'di ba? Pwede ka magluto sa wood stove, 'yun na rin yung source mo ng heat pagka winter. Tapos cozy pa, 'di ba, yung naka-wood stove ka. So 'yun yung mga iniisip ko, maghanap-hanap pa ng mga ibang property na 'yun na pwede kang mag off the grid living. So ngayon, for example, may gera na naman, di ba? Alam niyo yung magkano na yung presyo ng gas ngayon? Nagpagas ako last 2 days ago. $6 na per gallon yung regular gas. Wow! So from $3.25 a month ago, ngayon $6. So ganun katindi yung pagka hindi ka self-sustainable. So kung lahat pagkain mo, yung gasolina mo, although yung gasolina ay siyempre hindi mo mapoproduce yan, no? Pero I mean, kung mas limited yung consumption mo ng gas, ay mas maganda, no? Kung naka-solar ka, hindi ka naka-hook sa kuryente ng PG&E or electric company, so mas lesser yung expenses mo. So yung ganun mga iniisip ko sa ngayon. And then, pagka nagkaroon nga ng pandemya or ng gantong mga gera-gera, at least kung may farm ka, mayroon kang acres of land, pwede kang mabuhay, no, nang hindi pumupunta sa groceries, no. So gamit lang yung mga tanim mo, yung mga alaga mong hayop. So yun yung mga iniisip ko ngayon. So tamang-tama guys, mayroon akong ka-churchmate. So mayroon siya ding property. So kasi mahilig kami magbaril-baril guys, no. So mayroon kaming, ako, yung son-in-law ko, yung mga anak ko. So mahilig kaming mag-firing, no. Mayroon kami kasama sa church na mayroon na din, active din siya sa church, kaibigan din namin. Mayroon pala siyang property, may bahay siya dito sa bayan. Mayroon siyang property, 20 plus acres dun sa bundok, no. So malapit lang din dito, mga 20 to 25 minutes lang outskirt of town. Pumunta kami doon ni Mrs. So in-invite nila kami, nag-barbecue. Nag-shooting kami doon, nagbaril-baril kami. Pinakita niya yung property, 20 plus acres. Ang ganda. Sabi ko, naghahanap kami ng property na matayo namin ng tiny house, tapos makapagtanim-tanim kami ng konti. Sabi ko kasi sobrang mahal na dito sa bayan. Ganon, nag-house hunting kami. Nagkwento-kwento lang ako ganon. Sabi niya, itong lupa namin, sabi niya ganon. This is parcelable, sabi niyang ganun. Ibig sabihin, pwede siyang hatiin sa 4. So 20 plus acres, so more than 5, mga 5 to 6 acres per parcel, sabi niyang ganun. Sabi ko, wow, perfect, sabi kong ganun. So inikot niya kami, ang ganda, ang daming malalaking oak trees, pine trees. Tapos mayroon silang mobile home doon, mayroon silang barns. May mga tractors na siya doon. Tapos pinakita niya yung wood chipper niya, wood splitter na sobrang ganda. Yeah, meron siyang 4x4 na Polaris na ATV. So, kompleto siya doon, guys. Tapos, na siya, 70 plus years old. Gusto niya nang mag-retire at doon niya gustong mag-retire. Silang dalawa mag-asawa. So, ngayon, guys, ito na yung gusto naming bilhin na property. Ang usapan namin, i-check nila sa county or sa title company kung paano yung sa map, kung paano yung hatian doon, paano hatiin yung 20 plus acres. And then, so magbabakasyon pala by the way kami sa Pilipinas in 2 weeks time, so malapit na. Pagbalik namin, ay yun, pag-uusapan namin kung ano yung magiging details nung na yun, off the grid property. By the way, sa sa lugar na yon, meron silang mobile home din,
Tapos may barn, may well, may spring pa doon. Doon nag-start yung creek dito na papunta sa Chico. May water rights sila na tinatawag. So ibig sabihin pwede nang i-develop yung spring na yon para mag-feed ng water doon sa whole property, which is very exciting kasi pwede mo lang ipapampo lang yung water para pumunta sa property mo. So it's so very nice and we're so excited doon, guys. Kaya, yun yung update guys sa off-the-grid property. Hindi namin nakuha yun, pero may something na nag-open up na feeling ko mas better, mas safer. Kasi sa unahan nung property nila, boundary lang nila, ando doon yung CAL FIRE, California Fire Department, sa unahan lang na property. So, next property niya. Ano din siya, no? Front din siya ng highway, which is great. Tapos never pang nasunog yung lugar na yun. Although high fire risk din yung lugar na yun, no? Kasi sa bundok siya, maraming puno, maring masunog yung lugar. Pero may mga techniques sila na ginagawa para hindi masunog yung bahay mo. Yung defensible areas. For example, yung palibot ng bahay mo, dapat walang mga puno, walang mga halaman, ganyan. Tapos mga sprinkler system, kailangan equip ka nun para pag nagkasunog, automatic yung sprinklers, tapos kung wala namang masusunog dyan sa paligid mo, so hindi masusunog yung bahay mo. Mga ganon, guys. Yun, we're so excited, guys. Sana makuha namin yung property na to. Sabi namin, sana wag niyong ibigay ng mahal kasi we just need a piece of land na makapag-build kami. Sabi ko nga sa kanila, kahit half an acre or 1 acre, okay na kami. Pero ang sabi kasi nila, malamang mga 5 to 6 acres yung isang parcel kung hatiin yun sa 4. Kaya mga more or less 5 to 6 acres. We'll see kung makita na nila yung totoong survey. So yun guys, napakabait ng mag-asawa na to. Nasa healthcare din pala sila. Meron silang business dito. Meron silang laboratory, yung mga clinic ba, na nagdodraw ng blood, ganyan, yung mga laboratory test, ganyan. And then, dati din silang nagwo-work doon sa hospital na pinagtatrabahunan ko ngayon. We're on the same boat, no? Tapos gusto rin nilang mag-off-the-grid property, mahilig din silang mag-hunting. Tapos, mayroon sila, yung maganda guys pala doon, mayroon siyang sariling, shooting range. Tapos, pwede ka rin, mayroon siyang mga targets doon, steel targets. Kung gusto mong rifle, pistol, nag-practice ako ng draw, yung from the holster draw. Kasi dito sa firing range dito sa bayan, ano siya, indoor range eh. Hindi ka pwedeng, hindi nila inaalaw yung from the holster, mag-shoot ka ng ganon. So, ang baril mo, nakalapag lang dyan sa harap po, tapos mag-shoot ka lang from that. So, syempre, sa real life scenario, syempre, bubunot ka, di ba? Or appendix carry or dito sa hip carry. Kailangan mo ba ma-practice din yun, guys. Tapos yung rifle range niya, ang ganda. Super ganda. Tapos may ano din siya, bow targets din siya. May mga bear, deer, ganyan. So nakakatuwa. So sobrang nag-enjoy kami ni Mrs. doon. Tapos sobrang relaxing talaga yung property nila kasi sa bundok. Dito guys sa Chico, California, dito kami sa valley. Ang init dito guys, sobra pagka summer. Kaya lagi naka-open yung namin, AC namin 24/7 pagka summer. Doon guys, mga 10 to 15 degrees cooler siya kaysa dito sa bayan. Kasi mataas din yung elevation niya sa 2,000 to 25,000 feet above sea level. So, mas cooler yung temperature tapos mas doon, maraming puno, which is great, no? Yun nga lang talaga, high risk for fire. Pero pwede ka naman gumawa ng defensible areas mo para hindi masunog yung property mo. So, yun guys. Tulungan nyo po kami mag-pray na sana makuha namin tong property. Kung will ni Lord na magkaroon kami ng property dito sa California. Kung hindi naman, it's okay. So, hindi naman talaga namin priority yung property na yan as of now. Kung darating, di ba? So, ngayon, I'm not pushing everything, no? So, kung talagang will ni Lord yan para sa atin, ibibigay niya sa atin, no? So, kung right time na. Yun guys, super excited kami. Pero syempre, enjoy muna namin yung pag-uwi namin sa Pilipinas in 2 weeks time. Binabati ko pala yung mga kapatid ko sa Palawan at saka mga kapatid ni Mrs. sa Batangas. At yung mga parents ko na magse-celebrate ng kanilang golden wedding anniversary sa April the 18th. So, kita-kits tayo dyan sa Palawan. We're so excited, guys.
Thank you so much guys for watching. God bless everyone. Bye-bye. Take me out to California. Take me out to California. I feel the day is coming to an end, and my eyes are drawn to southern skies.